2024 Hsinchu City International Kite Festival. Mabuti na lang talaga nag-scroll ako ng TikTok kagabi. At nakita ko nga lang yung isang post na ngayon nga gaganapin yung Kite Festival. Since sobrang lapit ko lang sa Nanliao Beach and day off ko naman talaga ngayon, sabi ko pupunta talaga ako kahit wala akong tulog. Bali may schedule nga pala ako ng dental ngayong umaga. Nagpa-dental nga muna ako tapos sabi ko na lang kay Inday Maika sumunod na lang siya sa akin sa may Hsinchu. Doon na lang kami sa may Hsinchu train station magkikita. Palagi ko nga sinasama sa mga videos ko itong pagbibiyahe ko sa mga train station. Gusto ko kasing may i-share din sa inyo kung ano yung itsura ng mga train station dito at kung gaano ka-convenient ang transportation dito sa Taiwan. Yung cleanliness and safety ng mga train station and bus terminal dito talagang hahanga ka. Dito nga pala to sa may Pengwan Station. Tignan nyo naman kung gaano kalaki at kaganda ng station na to. At dahil may gala nga ako ngayon, kasama ko ulit yung travel buddy ko. Dito sa Taiwan, nakakatuwa mag-travel kahit mag-isa lang. Kahit tripod lang yung kasama mo, talagang sulit yung gala mo. Wala naman kasing pakialaman yung mga tao dito. Basta hindi ka lang nakaka-istorbo sa ibang tao, hindi ka mairereklamo. Kahit yung mga trains nila parang palaging bago. Tsaka makikita mo talaga sa mga public places na napakadisiplinado ng mga Taiwanese. Ikaw na lang talaga mahihiya. Nung dumating na nga yung train ko, ichinat ko na nga pala si Inday. Nasa susunod na station nga siya, kaya sinabi ko lang sa kanya kung anong train number yung sinasakyan ko at kung nasa ang car number ako para doon na lang din siya sasakay. Since holiday nga pala ngayon, ayan, napakadami talagang tao. Bali yung Kite Festival ngayong taon, dito lang talaga sa may Hsinchu gaganapin. Kaya dito lang talaga yung lugar na dadayuhin ng mga tao. Kagandahan dito sa Taiwan, tuwing may mga event na ganito, provided at organized ng government yung mga ganitong free shuttle bus. Alas 2 ng hapon ang simula hanggang alas 9 ng gabi. Pero mga 1:30 na yata kami niya nagkita ni Inday. Galing nga kaming night shift at hindi na nga kami nakatulog. Pero hindi naman mga mukhang puyat, di ba? Unahan tayo. Di ba? At dito nga kami sa may unahan na upo ni Inday. Grabe, tirik na tirik yung araw sa labas. Wala talagang kaulap-ulap kaya good luck na lang talaga sa amin mamaya. Tabing dagat pa naman yun kaya sigurado nakakanegra yung hangin. Pag may mga ganitong pa-event nga ang Taiwan, makikita mo talaga yung preparation at saka yung pagka-organize nila. Eh, ko na kayo lahat. Ganda lang yung ganda ng araw kasi ganda ng Natatanaw na nga namin yung mga lumilipad na saranggola at napakaaga pa nga pero napakadami na rin talagang tao. May mga night market nga pala dito kaya hindi kayo magugutom. And bawat sulok may mga staff na nag-a-assist. Papunta pa lang kami dun sa event place pero ramdam na namin yung sobrang init. Tulong na siya, tatay. Sige. At dito na nga banda yung mga food stall. Bibili nga muna kami ng mga pagkain namin ni Inday bago kami maghanap ng mapupwestuhan namin. Tara, walk tour na lang muna tayo. Hahanap tayo ng mabibili natin. Ang sarap ng ano. Pati. May sukal?
At ang nakakatawa, dito na nga banda na wala yung cellphone ni Inday. Na-overwhelmed nung nakakita ng mga saranggola nagtatalon. Hindi niya na malaya nalaglag yung cellphone niya sa bulsa ng pantalon niya. Ayan, ngibit, malala talaga siya. Mini-miss call naman namin yung cellphone niya pero nagri-ring naman. Pero hindi lang talaga sinasagot. Tapos nagpalipas lang kami ng mga ilang minuto. Nagpa-assist na kami kung saan yung lost and found. And may itinuro nga na booth kung saan namin pwede i-claim. Pagpunta nga namin doon, pinadescribe ko anong klaseng cellphone at saka pinamiss call na rin sa amin para siguradong kami yung may-ari. And luckily, nandun nga yung cellphone ni Inday, na-claim nga namin siya. Yun lang ang kagandahan dito sa Taiwan dahil pag mga Taiwanese yung mga nakakakita ng mga nawawala mong gamit, sinusurrender talaga nila yan sa mga pulis or dun sa mga staff. Diyos ko, tuwing may gala talaga kami lagi na-aaksidente yung cellphone ni Inday. Pang-apat na buhay na niya yan. Thank God na lang talaga na isoli pa ulit yung cellphone niya. At dito na nga nag-umpisa yung performance ng mga contestant. Dahil weekends din ngayon, dito na rin nag-family day yung mga karamihan ng mga Taiwanese. Nakakatuwa nga dito sa Taiwan. Pag ordinaryong araw nga, wala kang makikita mga pakalat-kalat ng mga bata at mga nakatambay ng mga tao sa labas. Halos lahat talaga may mga trabaho at saka yung mga bata nasa mga daycare center or sa mga schools. Nakakatuwa nga sa mga Taiwanese kahit mga workaholic, hindi nawawala ng family day. Sinusuportahan din kasi ng government yung mga locals dito. Katulad ng mga ganitong event, tsaka ng mga holiday, hindi pinupwersa na magtrabaho yung mga tao nila. Mas priority nila na magkaroon ng mga holidays para sa mga family bondings. Ay, naiiyak ako, nakakainggit. Kung ganito lang sa Pilipinas, no, wala sigurong mga nalulungkot na mga bata. Na-miss ko tuloy yung mga anak ko at naiisip ko, sana ganito rin kami, no?
冠军。是 Aircraft 特巧，所以叫做技术风筝翅膀的位置。这届真的都已经有10年以上追源的很多的比赛。往上一条线，你可以看到食物的同时哦，到了市集，这里呢，中国市集有好吃的东西，只要自己跑，靠别的地方来看直播真哦。来我们的舞台，现在在舞台上手机前方有最重要的人。在蓝色天空，和熹在风中不断吹出它的生活。我们是同源远像水珠在荡着爱的风，轻轻吹着，梦想慢慢的升空。红色的蜻蜓是我小时候的，正如别人看到你长大好多。谢谢。红色风中跟着在哪里总是爱的晚风，理想的生活。谢谢你接受。红色的蜻蜓曾几何时。Ganito nga pala yung pinrovide nila ng mga public toilet. Umikot nga kami dito sa may bandang seaside para maghanap ng view na nakaharap sa amin yung mga saranggola. Kaso hindi din talaga kami makahanap ng magandang spot dahil napakalayo na ng mga saranggola at against the light. Sobrang lakas din talaga ng hangin kaya nagmuni-muni na lang kaming dalawa dito. Kaya kasi yung gusto ko. Yan. Dito na nga sumakit yung ulo ko kasi sobrang lakas ng hangin. Pero bawi na lang kasi sobrang ganda ng view dito kasi palubog na yung araw. Maghintay na lang kami ng kaunti kasi bubuksan na yung mga ilaw ng mga saranggola. Hindi na rin kami lugi kasi nakahanap kami ng magandang pwesto at magandang view. O diba ang ganda ng view, ang pogi. Hawak ko nga pala yung tripod at nakalagay yung cellphone ko. Pero parang nahalata rin niya na kinukuhanan ko siya ng video. Napatingin siya sa akin at parang sinabi niya dun sa kasama niya na kinukuhanan ko sila. At maya-maya nga tumingin na rin sa akin yung kasama niya. Ngayon ko lang napansin nung nag-slow motion ako na nag-hide din pala siya sa akin. Dapat pala kinawayan ko siya, no? Ay, sayang. May apam na din sana ako ngayon at medyo bata-bata pa to, ha? Kung sakali ako pa yung magmumukhang sugar mommy. Bandang 6:30 nag-start na silang magbukas ng mga ilaw ng mga saranggola. Iintayin pa sana namin makumpleto kaso mga bandang 7:00 naglakad na rin kami ni Inday papalabas doon sa may bus terminal. Kasi kung iintayin pa namin matapos yung event, sigurado mahihirapan kami sumakay ng bus pa uwi. The end. Puyat. Walang ganda talaga. Uuwi na po kami. Puyat. And that's all for today's video. Thank you for watching, guys. Please like and follow my page.